We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Pagsalpok ng rider sa papatawid na tricycle sa Lipa City sa pool sa CCTV. Mga pinaalis na ambulant vendor, tricycle at jeepney sa gilid ng Lipa City Public Market muling bumalik sa kanilang pwesto. Mga tanim sa school-based farm hindi rin nakaligtas sa epekto ng tag-init, ilang pananim natutuyo na. Taas presyo sa mga produktong petrolyo, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. At ilang Batanggenyo excited na sa unang pagpapalabas ng Eat Showtime sa GMA bukas. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Paul Hernandez. Sa pool sa CCTV ang pagsalpok ng isang rider sa papatawid na tricycle sa Lipa City. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sa kuha ng CCTV footage, eksaktong alas 12 ng hating gabi kanina nang pumikap ng pasahero sa gilid ng JP Laurel Highway na sakop ng barangay Sabang, Lipa City ang tricycle na ito. Dahan-dahang bumalik sa linya ang tricycle at patawid sana sa kabilang linya. Maya-maya pa dumating ang mabilis na motorsiklo at sumalpok sa tricycle. Nahulog at napahiga sa kalsada ang driver ng tricycle habang ang tricycle nito umikot hanggang masagasaan siya. Muntik na ring masagasaan ang rider ng motorsiklo na nakadapa sa kalsada. Ang pasahero ng tricycle agad bumaba at humingi ng tulong sa barangay. Yung ating pong tricycle ay papunta po sa direksyon ng poblasyon ng Lipa, and then habang mag-execute po siya ng U-turn, siya po ay nabangga ng isang motorcycle. Yung ating po driver ng motorcycle ay under the influence of liquors. Agad humanong naisugod sa ospital ang dalawang driver. Patuloy pa silang nagpapagaling. Sabi ng pulisya, posibleng hindi raw napansin ng rider ang tricycle. Based po naman po sa aming investigation ay parehas po sila may pagkukulang. So yung tricycle po, nag-execute siya ng turn na hindi po clear yung kalsada, at yung driver naman po ng motorcycle ay bukod sa under the influence of liquor siya, ay wala rin po siyang kaukulang dokumento at wala rin po siyang suot na helmet. So yun nga po, pareha silang may pagkukulang po dun sa insidente. Si Melody puno ng pag-aalala sa sinapit ng asawang tricycle driver. Sa ngayon po, basta sabi ko, dinadasal ko kay Lord na parehas lang silang magiging okay. Baka mapag-uusapan namin. Kinukumusta ko yung kabila, wala lang pagkakataon makapunta doon dahil parehas ngang nag-critical din eh. Nag-critical lang aking asawa din kagabi dahil maraming dugo na lumabas talaga galing sa ulo. Nag-signal siya, nakasignal naman ang tricycle niya. So parang hindi naman po U-turn yun ma'am, parang hindi pa siya nakaano mismo sa kaliwa, may sumalpok na sa kanya. Sabi ni Melody, makikipag-usap pa lang daw siya sa pamilya ng rider para sa kanilang kasunduan. Sinisikap ang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang pamilya ng rider hinggil sa insidente. Payo naman ng pulisya sa mga motorista. Mahigpit na paalala namin na wag pong magdadrive ng kahit anumang sasakyan kapag kayo po ay nakainom. Pangalawa po, magsuot po ng tamang gear or prescribed na mga proteksyon para po ma-mitigate in case na magkakaroon po ng aksidente. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Hiling ng pamunuan ng Balete Integrated School sa Batangas City sa DepEd na gawing modified ang kanilang klase ngayong tag-init. Ang pagpapatupad ng alternative delivery mode ipinauubaya na sa mga schoolhead ayon sa DepEd. Alamin yan sa report. Kung nasimula na ng Batangas City Integrated High School ang blended learning dahil sa init ng panahon, modified schedule o shortened period naman ang klase ang inihirit ng Balete Integrated School. Isinumite na raw nila ang proposal sa DepEd Batangas City. Ating po sisimulan ang klase
ng 6:20. Then matatapos po siya hanggang 12:30. Shorten po. Na yung iba naman pong paaralan, pinayagan naman po ng superintendent. Inuulit ng DepEd na nasa pagpapasya na ng mga schoolhead ang pag-shift ng face-to-face classes alternative delivery mode. Automatically naman pwedeng mag-suspend na ang principal dahil binibigyan po naman ng authority provided that they're going to report kay that suspension to the school's division office. Samantala, hindi na rin nakakayanan ng mga tanim na gulay sa school-based farm ang nakapapasong init. Yan ay kahit paalaga sa dilig ang mga pananim. Talagang kailangan ng dilig kasi ang halaman at this point of time hindi talaga makasurvive kung hindi didiligin. Inaasahan pa namang kikita rin ang eskwelahan sa mga maani rito pero dahil sa El Nino, kakaunti ang na-harvest nila. 3,000. Hanggang nakakaabot siya ng 3,000. Kasama na lahat ng produce. 1,000 lang. Oo, 1,000 na lang. At sa aming yung pambili namin sa management ng aming rural farm school. Umiigsi ang tubo ng sitaw. Natutuyo ang kamatis at mabilis mag-mature ang tanim na kadyos. Malaki pa naman ang pakinabang ng mga tanim na gulay sa feeding program nila sa mga estudyante. Menos daw sa gastos. Ginagawa yan para ma-provide ng nutritious food yung mga bata na sa bahay hindi naman na-provide at nagkakasakit ang bata na nagiging daan para mag-absent sila. Habang naghihintay ng hiling na water sprinkler ang paaralan, intercropping o pagpapalit ng tanim na muna ang ginagawa ng eskwelahan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Muling bumalik sa kanilang pwesto ang mga pinaalis na ambulant vendor, tricycle at jeepney sa gilid ng Lipa City Public Market. Ang ilang residente at mamimili dismayado dahil sa muling pagsikip ng kalsada. Alamin niyan sa report ni Denise Abante. Kung maluwag at walang mga sagabal sa kalsadang ito sa gilid ng Lipa City Public Market na sakop ng Barangay 3 kahapon dahil sa isinagawang clearing operations ngayong araw, balik sa nakasanayang sitwasyon ang mga Lipenyo. Kabi-kabilaan na muli ang mga tinderong nakapwesto at mga tricycle na nakaparada sa gilid ng kalsada. Bagay na ikinadismaya ng 22 anyos na si Marlon. Mas gusto niya raw kasi na maluwag ang kalsada para makapag-engganyo na rin daw ng mga customer sa kanilang karinderya. Masyado po siyang nakakasagabal sa mga dumadaan na mga tricycle, mga sasakyan, lalo na sa mga buwibili. Mas luwag pa po dahil dito po sa tindahan namin na hindi po siya ganong nakakaperwisyo. Hindi po nabibilan po ang tindahan namin. Dapat po sana tuloy-tuloy po sana ang pag-clearing nila para maiwasan din po ang traffic. Una nang sinabi kahapon ng Lipa City Public Order and Safety Officer na ang isinagawang clearing operations ay upang maibalik ang maluwag na kalsada sa lugar at mawala ang mga obstruction o sagabal sa daan. Bagay namang tila hindi sinang-ayunan ng tricycle driver na si Mang Joel. Maayos naman daw kung malinis at maluwag ang paligid ng kalsada pero ang hiling sana niya, maganda maluwag pero kung depende naman sa tayo kung paparadan may parking ng maganda, hindi yung kalat diyan. Yung illegal parking na lang ang tikitan, yung terminal sa dyan, huwag nang alisin. Pagtitiyak naman ng SIPOS na muli nilang iikutan at pababantayan sa kanilang traffic enforcers ang lugar upang muling maialis ang mga sagabal sa daan sa lugar. Amin pong paitingan together sa barangay po, nakasasakupan po ng palengke, na mabantayan po yung ating mga kalsada. So tutulong po yung aking mga TMD, yung mga riders ko po, pupunta rin dyan sa area from time to time para po ma-secure po yung mga kalsada po, madadaanan po ng mga ating pong mga mamimili, pati po yung mga delivery trucks natin. Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Hindi nakapagtala ang OCD Calabarzon ng sugatang OFW sa nangyaring magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Pinag-aaralan naman ng SSS ang loan assistance para sa mga OFW na miyembro nito. Alamin yan sa ulat na ito. Sa isang post sa social media ng Department of Migrant Workers, inihayag ni DMW Undersecretary Hans Leo Kakdak ang ika-4 na OFW na nasugatan kasunod ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan nitong Miyerkules. Minor injuries daw ang tinamo ng Pinay OFW mula sa bumagsak na debris at ginagamot na rin sa ospital. Hindi na sinabi kung saan sa Pilipinas naninirahan ng OFW. Ayon sa OCD Calabarzon, walang OFW sa Calabarzon Region ang napaulat na sugatan. Wala pa po tayo natanggap na report
concerning yung ating mga kababayan dito sa Calabarzon na nagtatrabaho dito po sa Taiwan na naapektuhan. Ang Social Security System o SSS may inihahad ng calamity loan assistance para sa mga OFW members na apektado ng lindol sa Taiwan. Sa pahayag ni SSS President and CEO Rolando Makasait, itong unang beses na mag-aalok sila ng loan assistance program sa mga miyembro ng SSS na nasa ibayong dagat. Ayon sa SSS, nasa 10,000 ang bilang ng mga OFW na aktibong miyembro ng SSS sa Taiwan. 20,000 pesos ang maaring mautang ng SSS OFW member na babayaran sa loob ng 24 na buwan at may interes na 10% per annum. Nakatakdang maglabas ng guidelines ang SSS tungkol sa programa. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Muling nakaamba ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng Department of Energy base sa 4-day trading, posibleng tumaas ng 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos ang kada litro ng gasolina. 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos naman na posibleng itaas sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, kabilang sa mga nakaapekto rito ang kaguluhan sa Middle East, partikular na ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas, pati na rin ang pag-atake ng Ukraine sa oil refineries ng Russia. May isang araw pa ng trading kaya posibleng madagdagan pa o mabawasan ang ipatutupad na oil price adjustment sa susunod na linggo. Mga kapuso, bukas, araw ng Sabado, April 6, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Rosario sa Batangas sa pagitan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng manual load dropping o rotational brownout. At sa bayan naman ng Malvar sa Batangas, magsisimula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng pagpapalit ng mga sirang poste. Samantala sa linggo, April 7, ilang barangay din sa Batangas City at sa bayan ng Taysan sa Batangas ang mawawala ng supply ng kuryente. Magsisimula ng alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, bunsod ng pagsasagawa ng extension ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ilang araw nang nararanasan ang matumal na bentahan ng gulay sa Lipa City Public Market ayon sa ilang tindera. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Paul, sa kabila ng mababang presyo ng mabibiling gulay sa Lipa City Public Market, dumadaing ang ilang mga tindera sa tumal ng bentahan pagsapit ng tanghali sa pamilihan. Tuwing alas 12 raw ng hating gabi nagsisimulang magtinda ng gulay si Aling Imelda. Kung tuwing madaling araw daw, dagsa ang mga wholesalers, kabaliktaran naman tuwing magtatanghali. Mas matumal daw ang bentahan kapag ganitong mga oras pero tiyaga lang sa pagbebenta. Binababa na konti ang presyo para mabili. Inaalok o mamimili, 5 peso lang ang tubo. Bagamat walang paggalaw sa presyo ng mga gulay na mabibili sa pamilihan sa lungsod ng Lipa, halos araw-araw na sitwasyon na raw sa palengke tuwing sasapit ang tinatawag nilang patay na oras o magtatanghali na ang matumal na bentahan. Ayon sa pamunuan ng pamilihan, posibleng epekto na rin ng matumal na bentahan ang init ng panahong nararanasan sa lungsod. Sa tingin ko, sa sobrang init, yung iba hindi talaga lumalabas. Tsaka baka yung iba nag-outing pa. As of now po, wala naman pong paggalaw. Naka-stable po yung ating gulay. Tama naman po ang supply. Diskarte naman ng tinderang si Iya ang nakabalot ng mga gulay dahil mas patok daw ito sa mga mamimili. 60 pesos lang ang kada plastic ng gulay na pangpakbet na ito habang 15 pesos naman ang kada balot ng pangpansit. Ngayon kasi ang binabasihan ng customer, mura. Kung saan po sila makakatipid. Ngayon kasi kahit sabihin maganda ang gulay, mas ginugusto nila yung kung saan sila mas makakatipid. Malaking bagay naman daw para sa mamimiling si Aling Salve ang mababang presyo ng bilihin. Umaasa
umaasa siyang magtutuloy-tuloy ang pagbaba nito hanggang sa mga susunod na buwan. Mas mababa nga, mura. Tapos maganda para mas malaki nakakatipid. Ay, konti lang kasi nag-iisa naman ako. Ayon naman sa pamunuan ng pamilihan, posible raw ang paglakas muli ng bentahan ngayong tapos na ang Semana Santa. Paul, dito sa Batangas City New Market kung saan tayo nakapwesto ngayon, wala pa rin naman daw paggalaw sa presyo ng gulay pero sabi ng ilang mga tindera, ramdam na rin daw nila ang tumal ng bentahan. Paul? Maraming salamat, Denise Abante. Sa ibang balita, bahagyang bumilis ang antas ng pagtaas ng mga bilihin at serbisyo sa bansa ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Naitala ang 3.7% na pagtaas nitong Marso mula sa 3.4 noong Pebrero. Pero mas mababa naman daw ito kumpara sa 7.6% na inflation o pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa kaparehong buwan noong 2023. Pangunahing dahilan umano dito ang mabilis ding pagtaas sa presyo ng mga pagkain at non-alcoholic beverages gaya ng bigas at karne ng baboy. Nakaapekto rin daw ang pagtaas ng presyo sa gasolina at diesel. Arestado ang 26 anyos na lalaki sa bypass operation ng pulisya sa Tuwi, Batangas. Ang sospek nahulihan pa ng baril. Nakatutok si Denise Abante. Arestado ang 26 anyos na lalaking residente ng Barangay Lumbangan, Tuwi, Batangas sa ikinasang bypass operation sa lugar mag-aalas 7 ng Martes. Ayon sa Tuwi PNP, 5 sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha mula sa suspect. Narecover din ang isang kalibre 22 na baril na nooy nakasukbit umano sa kanyang short pants. Ayon sa kanya, ma'am, during our interview and interrogation sa kanya, ma'am, ang sinasabi niya, ma'am, ay protection niya lang ito sa kanyang sarili. Pero based on our verification, wala po kang usang may pakitang kaukulang lisensya o kaukulang dokumento kung siya ay authorized mag-ingat po ng baril. Nakuha rin mula sa suspect ang isang 500 peso bill na buy-bust money, isang cellphone at motorsiklo. Agad siyang dinala sa Tuwi Custodial Facility at nahaharap sa patong-patong na kaso. Nahaharap po siya sa paglabag sa Republic Act 9165 at the same time, meron din po siyang paglabag sa tinatawag nating Republic Act 10591 o yung illegal possession of firearms and ammunition. Inaalam pa ng pulisya kung may iba pang kasama ang suspect na nagbebenta o gumagamit pa ng illegal na droga sa lugar. Sinisikap pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang nahuling suspect. Abiso ng pulisya sa publiko. Hindi po kami nagsasawang magpaalala, lalo po sa mga kabataan, na atin pong iwasan ang paggamit sa pagbebenta ng illegal na droga. Mahigpit po ang ating pamahalaan na labanan po natin ang ipinagbabawal na droga. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mapapanood na rin sa GTV ang TikTok Clock simula Lunes sa mas pinaagang oras para sa Happy Time ng Bayan. Samantala ilang host at bida sa ilang kapuso shows magkakaroon ng crossover guesting. Narito ang report ni Hazel Alviar. Hindi papahuli ang Happy Time ng Bayan. Simula sa Lunes, April 8, mapapanood ang TikTok Clock sa GTV from 11 o'clock AM hanggang 12 noon. Mas pinaaga at dobling paghatid ng saya para sa buong TikTropa. Samahan sina Kuya Kim, Mama Pokwang, Rabia Mateo, Faith Da Silva, Jason Gainsa at iba pang Sparkle Star sa one-to-sawang kulitan at pamimigay ng papremyo. Bago pa man ang guesting ni Dingdong Dante sa linggo sa Bubble Gang, mapapanood na mamayang gabi 9:35 PM ang guesting ni Michael V sa Amazing Earth. Guest din si Kapuso host Boy Abunda sa Pipito Manaloto sa Sabado. May crossover din sa linggo sina Buboy Villar at Kokoy De Santos sa The Bubay and Tekla Show o T-Bats. Habang ang mga host ito na sina Bubay at Tekla ay may guesting din sa Family Feud sa Martes. Panoorin ang pagsasama-sama ng best time ever shows na Amazing Earth, Pipito Manaloto, Bubble Gang, T-Bats, Fast Talk with Boy Abunda at Family Feud sa GMA. Samantala may magical comeback naman ang Daig Kayo ng Lola Ko na muling mapapanood tuwing Sabado at magsisimula yan bukas April 6, 6:15 PM. Brand new adventures ang mapapanood sa unang 2-part episode na Smart Fam kung saan bibida sina Gabby Eigenman, Rochelle Pangilinan, Siana Stevens at Matt Lozano. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Publicity Manager for Entertainment, Entertainment Publicity Manager,
Strategic Planning Manager, Research Manager, Research Analyst, Auditor, Junior Accountant, Production Cost Analyst, Production Coordinator 2, Program Administrator, Publicity Writer at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang www.careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ang 3 katao sa karambola ng 4 na sasakyan sa Rosario, Batangas. Tutukan yan sa ulat ni Denise Abante. Nabasag at nayupi ang ilang bahagi ng 4 na sasakyang ito sa karambola habang binabagtas ang kahabaan ng National Road na sakop ng Barangay Masaya, Rosario, Batangas pasado alas 2 ng hapon kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, isang oil tanker na mula sa bayan ng Padre Garcia ang nawalan ng preno kaya nasakop nito ang linya ng mga sasakyan sa kabilang bahagi ng kalsada. Inawalan siya ng preno. Ninais niya ibangga doon sa mga puno. Kaya kanya nga lang, napansin niya may mga tao. Minabuti niya na pong ibangga naman doon sa kabilang pader. Ang problema, nasa kabilang kalsada, opposite side. Yung po ang naging dahilan na kung saan manakasalubong niya po yung mga motorista naman sa kabilang kalsada. Ayon sa pulisya, nagtamo ng mga sugat ang mga driver ng 3 sasakyan habang patuloy pang nagsasagawa ng pag-uusap. Ang mga ito hinggil sa gastusin sa danyos ng bawat sasakyan. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahayag ang mga driver ng 4 na sasakyan hinggil sa insidente. Paulit-ulit namang paalala ng pulisya sa mga motorista. Lagi po natin i-check ang ating mga sasakyan, preno, langis, gulong, battery at higit sa lahat at ang ating sarili sapagkat tayo po ay nagmamaneho. Panatilihin po natin ligtas ang ating mga sarili at idamay na rin po natin na ligtas din po ang iba pang mga motorista. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nabigyan ng iba't ibang punla ng gulay ng Department of Agriculture ang ilang residente sa isang barangay sa Lipas City. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Mahigit 1 linggo matapos gumawa ng seedbed at lagyan ng punla ng mustasa at pechay ang ilang taniman sa Barangay Lumbang, Lipas City, nailipat na ang mga ito sa panibagong mga seedbed at unti-unti nang sumibol ang mga ito. Sa kabila ng init ng panahong nararanasan ngayong tag-init, hindi raw naging problema sa mga pananim ang patubig dito. Malaking tulong daw ito sa mga residente kapag lumago na dahil bukod sa mapagkakakitaan, dagdag din daw ito na makakain sa kanilang hapag. Itinuturing din nilang ehersisyo ang araw-araw nilang pagpunta sa taniman. Malaking tulong talaga yung tubig kasi yan ang laging kailangan ng halaman, lalo na't pabago nating tanim. So kailangan alaga mo yan ng dilig, umaga at hapon. Napakasarap talaga. Tapos unang-una nga, katulad namin medyo may edad na-exercise ang katawan namin. So maiwasan yung karoon ng hypertension, karoon ng iba-ibang sakit. Sa mga susunod pa raw na mga araw o linggo, maaari nang i-harvest ang mga mustasa at pechay. Bukod sa mustasa at pechay, nakahanda na rin ang ilang pananim na kamatis, papaya at kalamismis na susubukan ding buhayin ng mga residente. Ang ilang residente gaya ni Donna, dito na rin bumibili ng mga gulay. Makakabili kami ng mas murang gulay kaysa aangkat pa kami. Kasi pagkasali pa, angkat na rin nila yon, mas malaki na yung presyo. Dito, mabibili namin siya ng mura, tapos talagang sure kami na fresh yung gulay. Tiyaga lang daw at alaga sa dilig ang kailangan ng mga punla at pananim upang mabuhay at lumaki sa kabila ng nararanasang matinding init ng panahon. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng barangay na nakahanda silang umalalay sa mga magtatanim para sa patubig na kakailanganin. Nalang-alang nga ho para ho makapagtanim, ay di tuloy-tuloy yung suporta sa panguna ho ng aming kapitan na kami naman ay pinapayagang makagamit ng tubig para nga ho makapagtanim ng gulay kahit tag-araw. Kasama si J. Armanares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, nag-dissipate o nalusaw na yung low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
Sa ngayon, walang bagong sama ng panahon na namamataan na posibleng makaapekto sa bansa pero patuloy ang pag-iral ng easterlies o mainit at maalinsangang hangin galing sa Pacific Ocean. Gayunpaman nananatili ang posibilidad ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Quezon, Batangas at Mindoro provinces. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao. Handa na ang San Sebastian Lady Stags at San Beda Lady Red Spikers sa opening ng NCAA Season 99 Volleyball Tournament sa Linggo, April 7. Sundan sa report ni Hazel Alviar. Sa kanilang paghahanda para sa darating na NCAA Season 99 Volleyball Tournament sa Linggo, ang prioridad para sa San Sebastian Lady Stags ay ang bumalik sa dating kondisyon at mapag-isa ang mga bago at veteranong miyembro ng team. Tuloy-tuloy pa rin kami sa training, everyday nagko-combo kami. Focus kami sa offense and defense and we do extra loads like plyo, weights, ganyan, para ma-maintain yung strength namin. Rookies po namin pinagandaan po namin lalo na yung communication po namin sa loob ng court, yung mga banding po namin. Since galing kami sa iba-ibang province, medyo nahirapan kaming mag-gel nung una kasi may iba-iba silang personality kaya patuloy pa rin kami sa pagbaband ng team talaga para maging buo siya. Para sa San Beda Lady Red Spikers naman, maliban sa mga bagong players, may bago din silang head coach. Pagpasok ko medyo na bago lahat ang sistema. Hinigpitan natin sila when it comes to training, when it comes to yung mga gala-gala. So medyo nabawasan lahat yon. So naging seryoso lahat yung mga ginawa namin training. Yung system po namin, like lahat po talaga nagbago na. Fortunately, lahat din po nag-i-improve and nakukuha po yung mga bagong learnings and tsaka bagong sistema po sa team po namin ngayon. Kaunting tulog na lang, bakbaka na sa volleyball court. Abangan ang NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament ngayong linggo, April 7, live sa GTV alas 12 ng tanghali. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, abangan ang birthday pasabog ni Vice Ganda sa unang ere ng It's Showtime sa GMA bukas, April 6. Excited na rin ang ilang Batanggenyo sa makasaysayang pagpapalabas ng It's Showtime sa GMA. Naritong ulat. Are you ready, madlang kapuso? Sama-sama nating tutukan at pusuan ang It's Showtime dito sa Kapuso Network. Maghahatid na rin ng fananghalian ng Showtime family sa GMA 7. Pasabog kung pasabog, hitik sa production value at show-stopping performances ang dapat abangan sa makasaysayang pag-ere ng noontime show na It's Showtime sa GMA bukas. Abangan sa unang episode bukas ang pasabog ni Meme Vice Ganda sa kanyang unkabogable birthday celebration. It's getting real na nga, nani sa panaginip. Hindi raw inakala ng ilan na mangyayari ang biggest crossover ngayong taon sa Philippine TV. Excited na dyan ang ilang Batanggenyo. Kasi syempre 'di ba, Channel 2 talaga sila tapos 7. Parang hindi. Pero tunay ba mangyayari nga? Talaga? Hindi ka pa maniwala? Hindi ako maniwala. Mas maganda pong tingnan pag nag-collab po sila. Para po wala ng tunggalian po, gano'n. Halimbawa po, palatastas po sa Showtime, tapos ililipat ko po doon po sa isa. Parang hindi ko na po kailangan. Kaya si Ludi tatapusin na raw ng mas maaga ang mga gagawin bukas para makatutok sa It's Showtime sa GMA. Naka-ready na ako kasi baka malagpasan ako ng especially for you. Yan ang segment na talagang nagustuhan ko. Para sa ika ngay mga madlang kapuso, sila raw ang tunay na panalo sa collaboration ng dalawang network. Eksakto 11:30 AM bukas, mapapanood na sa GMA ang It's Showtime. Habang simula naman sa Lunes, mapapanood sila pagpatak ng alas 12 ng tanghali. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa riyon dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na sa mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa riyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.